Hi guys! Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga nanalo sa aking GCash giveaway. So may panibag na naman akong GCash giveaway every month. Kaya pwede kayo ulit sumali. So i-PM nyo lang ako sa may Facebook page ko para maisalin na agad kita. And for today's video nga pala ay may share ulit ako sa inyo at re-reviewin natin na panibagong loan application. So tingnan natin kung ito ba ay makakatulong sa atin na nangangailangan ng pera or patuloy lang tayong ibabaon sa may utang. So kung nakikita nyo na yung loan application na to ay bago kayo mag-try at magbigay ng mga information nyo, pwedeng panoorin nyo muna yung video na to para malaman nyo kung legit ba to or hindi. So, ayan, simulan na natin. Dito sa may loan application na to ay pwede kang mangutang ng 1,000 up to 100,000 pesos. Ang laki! At may loan term na 120 up to 180 days. Isang valid ID lang ang kailangan. At ang pwedeng makapag-apply dito is 18 years old pataas. Fast and secure loan application din daw. At ito ay walang iba kundi ang My Pera. So, 3 minutes lang ay mare-receive mo na agad dito yung niloan mo. So, tingnan natin kung legit nga ba lahat ng to. Kaya, susubukan ko na at samahan niyo ako. So, dito ay pagka-install ko, eto na agad ang bumungad at kailangan ay i-agree mo muna bago ka makapag-proceed. So, dito pinakita nila agad yung kanilang privacy policy. At meron sila ditong reminder. So, ayan, attention, only trust the repayment info in our app. Okay, so eto na po ang lumabas sa kanilang homepage. So, dito ay may nakalagay nga ng maximum loan amount na 100,000 pesos at yung term ng pagbabayad ay mula 120 days up to 180 days. So, 24 hours daw ang pag-review sa may loan application. Kaya, sige, simulan na natin. So, dito, kiklik ko lang yung borrow immediately. Tapos, syempre, kailangan ng phone number. Dahil may magsasend na verification code sa may number na to at ilalagay lang dito. So, dito sa may baba nakalagay na sila daw ay SEC registered. So, eto na nga po ang kailangang ibigay na information. So, meron sila ditong 4 na steps. So, una-una, residential region, province, city, at detailed address. So, dito, residence length, gaano ka nakatagal dito nakatira. Tapos, marital status, education, religion, pati religion, kailangan ilagay. Tapos, email at Facebook. So, ayun, kailangan ng Facebook name. So, dito, submit na. At second step na tayo. So, nakalagay sa itaas, in order to apply for a loan successfully, please fill in the correct data. So, kailangan daw ay honest kayo, ilagay nyo yung tamang data. So, dito ay kailangan ng 2 contact references. So, una, meron ditong pamimilian na father, mother, or spouse. So, maglagay lang dito ng 2. At, ayun, pang 3 na tayo. So, pang third step, kailangan ditong ilagay yung industry, company name, phone number, payday kung kailan sumasahod, monthly income kung magkano sinasahod, at working years gaano ka nakatagal sa may pinagtatrabahuhan mo. So, lahat daw ng may asterisk ay kailangan pong sagutan. So, dito, pagkayaring sagutan lahat ay click submit. So, mukhang mabilis lang talaga yung process. So, pagpatuloy natin. So, dito nakalagay na is verification center. So, ayan, okay na, complete na yung personal info saka emergency contact. Next naman is sa job information na tayo at identity verification. So, dito nga pala sa may industry, ito po yung mga pamimilian. Sobrang dami. At sa may pang-4 na nga na step, sa identity verification na, lagay mo lang dito yung pangalan, middle name, last name, gender, birthday, ID type. So, ito po ang lahat ng mga ID na pwede sa kanila. Tapos, kailangan lang ilagay yung ID number. Tapos, uulitin mo lang. Confirm ID number. Input lang ulit. Tapos, kailangan ng picturean yung harapan ng ID. So, kailangan talaga lagi nyong hawak yung ID nyo. Bawal yung picture lang talaga. So, after nun is face recognition na. So, ayun, pipicturean mo lang yung mukha mo. So, dito pag pipicturean daw yung ID, kailangan lahat 4 corners ay nakikita. So, bawal yung crop.
At sa may face recognition daw, bawal ang masyadong malayo, masyadong malapit, bawal may salamin. At bawal yung sobrang madilim sa paligid. After nun ay dito na tayo sa may receiving account. Okay? So mukhang mabilis talaga. Dito ay kung saan mo na mare-receive yung ilo-loan mo, pwedeng sa bank or e-wallet. So dito sa may bank, ilalagay lang yung full name, yung bangko, kung anong meron ka, tapos account number, at uulitin mo lang ulit yung account number. Ayan, for confirmation. So ito po ang pamimilian ng lahat ng bank. At sa may e-wallet naman is GCash, ang gamit na gamit sa lahat. Next, Maya at GrabPay. At kailangan lang ilagay yung full name na nakaregister sa may GCash mo. Tapos, yung account number, yung GCash number mo. Tapos, uulit mo lang ulit dun sa may ibaba. At pagkayari nun ay submit. So, dito, bago kayo mag-submit ay may nakalagay na confirm account number. So, ilalagay mo lang ulit yung GCash number mo dito para sigurado. Tapos, click complete. Yung pinakauna na minimum loan amount is 1,000 pesos. Ayan, minimum pala is 600, tapos maximum is 1,000 pesos for first-time user. So, ayun, dito. So, ibaborrow immediately ko na din. Syempre, para makita natin kung magkano yung interest at kung makukuha ba ng buo yung ilo-loan. So, eto na nga po ang sagot. So, kung ang loan amount is 1,000 pesos, ang loan term is 125 days. So, dito ay buong matatanggap yung 1,000 pesos. Pero, sa may mga fees, ay eto po ang mga madadagdag. May interest na 10 pesos, service fee na 190 pesos, at management fee na 250 pesos. So, amount due is 1,450 ang babayaran. At dito, dalawang installment, dalawang bigay ang pagbabayad. Pero sa unang installment is 1,420 na po ang babayaran. OMG. So, ito ay 7 days lang po talaga yung unang pagbabayad. So, fake news yung up to 120 days dahil sa may pangalawang pagbabayad is 30 pesos na lang po ang babayaran. Tapos, babayaran mo siya ng February 1, 2024 pa. So, yun nakakaloko talaga, no? Yung akala mo talagang 120 days na legit na hatiin sa dalawang bigay pero hindi naman pala. So, wala, ganun talaga. Kaya mainam na nanonood muna kayo ng mga review bago kayo mag-try tapos hindi nyo naman binabasa lahat. Tapos bandang huli, magtataka kayo na ang laki-laki ng babayaran at ang laki ng interest. Nasa sa inyo na lang kung itutuloy nyo pa itong paglo-loan nyo sa may MyPera loan application. So basta bago kayo mag-proceed sa kahit anong loan application, make sure na basahin nyo lahat ng details bago kayo mag-go. At kinagandahan naman dito is ang konti lang ng contact references na hinihingi nila. Tapos, ang bilis lang din ng process. So, kagaya nga ng sabi ko, nasa sa inyo po kung ipagpapatuloy nyo or hindi. Kung super kailangan na, kung for emergency purposes, tapos okay lang sa inyo yung ganong kalaking tubo, then nasa sa inyo na po ang desisyon. So, ayan lang. That's all for today's video. At thank you for watching.